Andito na! Mikey Williams is now in the Philippines. Kumalat na yung mga photos niya sa team building ng Converge. And nakita rin dito sa reels ni John Lloyd Clemente na Mikey is even in the poster and he will wear jersey number 10. Grabe, what a time para sa mga PBA fans na gustong iba naman yung mga nasa Final Four or yung nasa finals. Noong una syempre, may doubt din ako kung totoo nga bang maglalaro siya. Pero nag-trade kasi yung Converge para sa kanya. So, syempre, alam, nag-trade lang sila ng wala, 'di ba? Syempre gagawa ng paraan. Hindi lang talaga natin alam kung papayag or hanggang kailan. Pero meron namang resources at pera yung franchise to convince him. So, eto na nga. Alaska is different from Converge and let's move on from it. The system is different on the way kung paano. Basta gets nyo na, siguro. No need ko nang isa-isahin. Kaya, as a fan, magandang maging PBA fan. Kumbaga, neutral tayo. Tsaka alam nyo naman dito sa channel, kahit anong teams is, kung ano yung nakikita natin, yun yung sasabihin natin. Kahit nga yung trade kay Abueva, nag-rant din ako nun eh. Pero yun, move on na nga ni sino ba kasing hindi nakaka-move on dyan. So, this is a different team and we are all excited. Grabe, Mikey Williams joining a stock roster in the Commissioner's Cup is wild. Parang sa fantasy or sa imagination mo lang to may isip yung mga bago ka matulog eh. Pero, it is real right now. And I can still believe na may ibang teams na papalag sa mga TNT, Ginebra, SMB. It's been a long while. Yes, malakas pa rin ang pangalan ng PBA. Pero isang dahilan rin ng umay ng mga tao is yung success ng ibang teams. Kasi, yun nga, may terra firma sa liga. Pero, we are here right now for Converge. Yes, malakas sila on paper. Pero I think kailangan pa rin talaga nila ng good coach. No offense kay Coach Delta. Maraming rumirespeto sa kanya. Pero, we know how it goes. Again, uulitin ko dito sa channel na successful yung start nila sa Philippine Cup. Kasi, meron silang Serbian consultant or coach na rin. Tapos nung umalis mid-conference is medyo nag-iba yung timpla nila. I think kukuha yan sila eh. Feel ko naghahanap sila yung hindi sila iiwan basta-basta. Like itong nangyari sa kanila last conference kasi nagka-contract yun sa Indonesia si Georgi Jovovic. Kasi with this kind of roster, hindi porket malakas on paper is matik championship. Siyempre, iba pa rin yung experience na meron ang SMB, TNT at Ginebra. Yung sa Ginebra nga eh, outcoach na lang talaga yun eh. Sa Converge na eh. If only things are plot out right. Buti na lang talaga is yung roster balance. They have a real point guard. Mikey will be the off guard. Calvin Abueva can play his natural position na tres. Tapos merong Baltasar at yung import. Tapos kung papasok na si Arana, pwede mag-slide si Balti sa tres and papahinga naman si Calvin. Tapos yung second unit will have Stockton as the primary option para rin ma-prove niya sa mga tao na nasa Converge pa rin yung puso niya after that decision ng Philippine Cup. And speaking of the roster, may dinagdag sila sa kanilang big man rotation. Nagulat na lang din ako na nandun siya sa mga my day ng players. Si Ladis Lepalam ay nasa Converge na kasi yung contract niya, if you could remember, is one conference lang. And after that, nirelease na siya ng Meralco Bolts. And Converge took the big man. And we know na matutuwa ka kapag Converge na punta ang big man dahil may chance to improve with Danny Ildefonso. Kitang-kita sa mga naging estudyante, Junmar Fajardo and also Vic Manuel. Lepalam is a 6'9" and kapag napolish ito ni Coach Danny is pwedeng maging rotational player ng Converge. Kasi, like I said sa mga videos, I am not pleased sa rotation ng players ng Converge. May mga nasasagad, may mga hindi na-distribute yung minutes ng maayos. So, if you have Lepalam on board, pwedeng madagdagan yung rest ni na Balti at Arana. So, ayun, masaya ba ang mga Converge fans dyan? So, let me know all your thoughts in the comment section below. This is Agon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye!